Sa video na to, ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano magluto ng cassava cake using fresh cassava. So ito na nga yung cassava na gagamitin natin at kailangan lang natin itong balatan. At pagkatapos naman nating balatan, kailangan natin itong hugasan ng mabuti. Tapos igadgad lang natin to gamit ang grated cheese. And after natin itong magadgad, kailangan lang natin itong squeeze gamit ang cloth na squeezer para ma-separate yung liquid. Tapos itatapon lang natin yung liquid. At kung wala pala kayong available nitong cloth na squeezer, pwede kayong gumamit ng strainer. So ito na nga yung cassava natin, 5 cups po ito. At timplahan ng 1 1/2 cup of coconut milk, 370 ml of almond milk or 1 can of evaporated milk, 1/2 cup of melted butter and 2 pieces large egg, 1/2 cup of stevia and 1 can of condensed milk at lagyan ng konting asin. So i-mix lang natin ito ng mabuti para makombine yung lahat nating nilagay. Pag ganito na yung itsura, pwede na nating i-transfer sa ating baking tray. Pahid lang pala ako ng butter para sa ating baking tray para hindi didikit pag maluto yung cassava cake natin. So ayan na nga, pwede na natin tong isalang sa ating air fryer oven. At babalikan lang natin ito after 90 minutes. At habang nakasalang, mag-prepare na tayo ng toppings. Meron ako isang pirasong itlog, lalagyan ko lang ito ng 1/2 cup of coconut milk and 1/2 cup of condensed milk. Tapos mag-grate tayo ng cheese dahil ito yung gagamitin natin na pang toppings. So ayan na nga, lumipas ang 90 minutes, hanguin lang natin ito para ilagay naman natin yung toppings. At pagkatapos naman nating malagay yung toppings, ibalik na natin siya sa oven para i-bake naman natin for another 30 minutes. At lumipas ang 30 minutes, eto na yung itsura ng ating cassava cake. Grabe, nakakatakam na. Alam nyo ba, sobrang napakabango na, grabe. So, hahanguin lang natin ito para malagay naman natin yung isang baking tray na natira. So, same steps pa rin yung pagluto naman natin ito. At hantayin naman natin na maluto. At pag naluto na, ayan na. Hahanguin na natin ito at papalamigin lang natin din ito. By the way pala, yung toppings na nilagay natin, yung cheese, optional lang po pala yun. Kung hindi kayo mahilig sa cheese, pwede nyo po yung skip. Masarap naman din yung itlog na may halong coconut milk at condensed milk. Pwede naman na yun na lang yung gagamitin para sa toppings. So ayan na nga, medyo lumamig na ang ating cassava cake at pwede na natin tong i-slice para matikman na natin at huhusgahan na natin. I'm sure sobrang sarap nito. Lalo na dahil fresh cassava ang ginamit natin, 'di ba? Tingnan niyo nga ito, sobrang sarap titigan. O sino bang hindi takam na takam diyan? Unang subo nga pala para sa inyo. Grabe. Panalo. Panalo sa sarap. Promise. Napakasarap, walang halong biro. Kaya itry nyo tong recipe na to, sobrang sarap, hindi kayo mabibigo, promise yan.